So I have to rewatch this game at nakakalungkot talaga itong nangyari na to sa Bulacan versus Bacolod. Alam mo, yung bihira na lang ako makarinig ng medyo magte-trending yung MPBL, magte-trending pa sa ganito. So, allegedly po, and we are not assuming na may ginawang kasalanan ng Bacolod or ang Bulacan or MPBL or kung sino man, but allegedly there is a game fixing issue and ang pinaka-update, may investigasyon na nga. No? Pag-usapan po natin kung ano bang nangyari dyan at bakit ba nagduda ang mga tao. Kasi ba naman, 164. Sa totoo lang, okay lang naman matambakan ng 100 to 64 eh. Pero, explain ko sa inyo after the quick intro. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Alright, pag-usapan po natin ito at ito po ay kumbaga objective na usapan lamang. Samahan niyo po ako. So far what we know is natalo po ang Bacolod at hindi sila nakascore for 8 minutes. At pinapanood ko nga itong highlights. May nagti 3-point shot na ang layo, free throw, walang pumasok, layup, ang lakas. Parang nawala ng power para silang yung alam mo yung sa Space Jam hinugutan ng skills yung mga professionals na punta sa mga aliens. Parang ganun yung nangyari, which is nakakalungkot. Ang mas nakakalungkot dito tila yung bench or coaching staff walang pakialam. I mean, alam mo yung okay lang matalo pero at least make it decent because they're professional, hindi, 'di ba? I mean, also sabi ko na kagad, pag syempre yung player ko, ang pangit na nilalaro, tatamad-tamad, kahit tambak na, nakakasira yan sa team. Ano mo, yung ganong mga bagay, kung ako, ilalabas ko na yan. Hindi lang naman 5 yung players ko eh. But anyway, this is why nakakaduda talaga. So, and ang palalapan nito, tambakan pa itong Bacolod in their previous game against Abra. Mas matindi pa, 129-45. So, yung Abra talaga, malakas talaga yon. Pero itong Bulacan, nakakalungkot yung mga ganito na maririnig natin sa paborito nating sports dito sa Pilipinas. So, even the commentators, actually, yung mga commentators, I think sina sa Delphion, talagang nagtataka na sila eh. Parang pati sila buwisit sa nangyayari. Kasi, I mean, if you watch basketball for so long, and even ako, no, I watch a lot of basketballs, even kahit hindi ka nanonood ng basketball, parang nakakaya naman yung gano'n na hindi ka umiscore for 8 minutes. 8 minutes? Almost, almost the whole quarter na yon. Ang daming nanonood ng mga bata doon. So, ang mga issue pa na lumalabas yun nga, failing to score, multiple miss layup, unusual yung players substitution. Tapos yung mga players parang tamad, naglalakad. Alam mo yung ikaw yung naghahabol ng tag dito ng score. Tapos ikaw pa yung parang relax lang. So sabi ko nga kay Homer kagabi kasi nag-usap din kami ni Homer dito. Homer Saison. By the way, kung hindi nyo pa napapanood, meron kaming episode na bago. Season 3, episode 1 with Roger Pogoy. Regarding this one, and of course, Roger Pogoy, sabi niya, parang hindi mga professional. Ako, I can term it two way. Parang hindi professional. Parang paano yan na sign up sa isang professional team kung hindi makashoot ng free throw, libre na nga. 'Di ba? So, yun yung at kung titingnan mo talaga, pinanood ko 3 beses ko pinaulit-ulit ko eh. So, anyway, nakakalungkot lang na yung mga players pawalan ng gana ng ganito. And we are not, again, assuming anything. Sana lang hindi na maulit ito. So, I mean, the game itself looks bad. You know, assuming na walang irregularities, kung wala man, ang pangit pa rin tingnan eh. When you not react at all to the players, yung commentator pa gusto mag-coach eh. Anyway, yung Bacolod ngayon, na-remove na sa remainder of the season. Parang meron yata preventive ban na sa kanila. Tapos, yung league nag-issue na rin ng administrative na red card against the involved
And then preventive measure lang naman to. Pati yung ano ngayon, Games and Amusement Board ay magkakaroon na rin ng investigation for possible criminal liability kung meron man, ano. And ito isang malala kasi pag may ganito ka, hindi lang naman ikaw ang maapektuhan, maapektuhan yung team, maapektuhan yung players na malinis, kung meron mang madumi, maapektuhan yung Bacolod, no? Kaya pati yung mayor ng Bacolod, si Mayor Greg Gasataya, nag-request na ng audit, nag-request na ng explanation, investigation. Kasi ito mo, naasar ngayon yung Bacolod, no? City of Smiles. Natanggalan na ng maskara. And it looks bad on Bacolod. Ako, I've been to Bacolod. Isa yan sa pinakamagandang lugar na puntahan ko. Ang sarap ng dyan, ng inasal. So, it is such a shameful incident. Again, even without the game fixing, ganyong katambak, nakakaya naman talaga for a back-to-back blowout. Kumbaga, sinesweldohan mo yung mga players, sinesweldohan mo yung team, kung sino man yung may-ari. I mean, this is frustrating after kung ako yung I would have, talked to my team, my players, lalo na yung parang mga walang gana. So, and this is serious because hindi lang naman ito first time na nangyari sa MPBL. MPBL has battled this type of situation before. Kaya nga, si Senator Manny mismo or si previous Senator Manny mismo, parang galit talaga dito eh. So, marami na kasi ring nangyari na mga ganito. If you guys remember, and I took down here nung 2019, yung Soxagen Marlin scandal. Yung Marlin launched by 18 straight games during the 2019 Lacan season. Si Pacquiao mismo nag-file ng complaint doon, no, sa DOJ. Tapos nung meron din nung nangyari, I mean, I don't have the full picture here, 2024. 47 individuals were identified by the league for the alleged involvement in game fixing. That was February. And publicly named by Jinggoy Estrada. Those were banned from the league. With names spanning Bacolod, Bicol, Bulacan, Manila, Quezon City, Laguna teams, meaning Bacolod itself has prior history tied to the exact issue. So, yun yung malala dito. Parang hindi na nadala itong mga teams. Parang kapit talaga Kapit talaga sa patalim eh. So, MPBL, how does MPBL prevent this type of scandals? Now, that's the next question. How do they prevent this type of scandal? So, sa tingin ko, yung hindi kasi iba't ibang platform naman yung ginagamit. O ba yan, madadamay pa yung sports app dito. Pero iba't iba naman platform kasi yung ginagamit sa pagbet ng mga ganito eh. So siguro pag may mga unusual na yung sport app company, pag may mga unusual na betting volume, unusual admin, suspicious betting markets, siguro kumbaga i-check nila, i-flag na nila. Sa tingin ko, importante din siguro na magkaroon ng financial background check yung mga everyone that's involved. Financial transparency. No? Yun yung sa tingin ko na pwede. Tapos magkaroon ng yung mga players, mandatory education sa gambling rules, sa criminal penalties, kung game fixing. Tapos, ito isa, naisip ko lang. Kasi kahapon, merong sabi si Homer Saison na lumapit daw sa kanya para parang maglabas ng ebidensya. Mahirap kasi pag ganun tapos hindi magpapakilala. So, I mean, this is a big thing. So, siguro kailangan ng parang whistleblower protection. So to encourage players to report and approach yung mga ganito without fear of retaliation. Kasi minsan di mo alam kung sino mababangga mo eh. Which we understand. And one of the other thing, and of course franchise accountability should be there. Kasi, tauhan mo yan eh.
Yung salary siguro kailangan ano na rin, um, taasan. Which is, ito yung mahirap. Kasi para ang tawag mo, ma-avoid yung mga bribery incident kung meron man. So, it's hard to battle this. Kaya hirap kasi siyempre kapit sa mga Pilipinas talaga. Oo. Basta more transparency lang. And tama naman yung ginawa ng MPBL. To be able to investigate right away. Mas maganda kung swift, mas mabilis. Kasi pag masyadong mabagal, parang maraming Kaya tuloy natatawagin na scam. Nalulungkot lang ako kasi siyempre MPBL is, I think, the next to PBA. So, every players now nagsalita na, sina Kian Baclaan, sina Mark Pingris, everyone is, of course, not happy with this type of things. Even yung MPBL mismo, of course, they're not happy, pati yung commentators. Siguro sa akin, it's nakakalungkot, na actually, hindi lang naman sa basketball nangyayari ito. Ako, sa mundo ng boxing, nangyayari din ito. It's not just, lang kasi, it's not this big. Na siguro malaki yan talaga to kasi ewan ko lang. Basta na lang guys, let me know what you think about this and what's your suggestion. Let's help the league, let's help the basketball community in order to prevent this. Ako, naiintindihan ko dahil lahat tayo kailangan ng pera, but it's easier to say that we all have to play fair. Sasabihin niyo ako, masasabi mo yan, sir, kasi may pera ka eh. Paano yung mga walang pera? Yan ang posibleng bumalik sa inyo. Lalo na pag naging, tawag dito, gahaman kayo, naging greedy kayo, nagsisimula sa maliit, hanggang sa palaki. So, this could happen. But hopefully, maklear lahat, may imbestigahan na maayos, at malinis yung pangalan mga dapat malinis at kung meron mang may kasalanan because obviously gusto natin lumaki yung MPBL, gusto natin malinis yung pangalan ng Bacolod, ng Bulacan at ng MPBL ng kung sino man, but at the same time gusto natin na mahuli or maparusahan ng may kasalanan para hindi maulit, or at least para ma-warningan yung mga nag-iisip na gumawa ng mga ganito. Sayang.